Kaibigan, tinatanong mo parati sa iyong sarili kung bakit mahirap ka pa rin kahit na ikaw ay masipag na. Sobrang sipag mo pero hirap ka pa rin sa buhay dahil malaking katanungan yan sa buhay. Yan yung pag-uusapan natin kung bakit. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Masipag sa buhay. Masipag sa buhay. Pero, bakit hirap pa rin sa buhay? Yan yung maraming katanungan at ang daming nagtatanong kung bakit ganon. Kasi minsan, parang masasabi natin, unfair naman sa buhay na talagang binigay mo na lahat pero hirap ka pa rin sa buhay. 'Di ba? Talagang, ito yung malaking katanungan. Kaya itatanong mo sa sarili mo kung bakit. Marami yan kung bakit ganon. Minsan kasi, tayo ay pag may hawak na pera, ito sa totoo lang minsan kasi, pag may hawak tayong pera, ngayon, pag may hawak kang pera, hindi ka makakatiis o hindi mo mapipigilan ang iyong sarili na kung ano-ano na lang ang binibili mo. Kasi may hawak kang pera Nagsikap ka, nagsipag ka, tapos andyan na yung pera mo. Hindi mo makontrol ang iyong sarili na gumastos. Wala nang limit, lahat. Ando na yung bibili kahit na hindi na masyadong kailangan, binibili mo pa rin. Kasi nandoon yung fulfillment sa buhay. So, kaya ka nahihirapan kasi kung ano yung hawak mo, inuubos mo na kaagad. Nandyan na yung pera hawak mo, inuubos mo na kaagad. Wala kang itinabi o wala kang itinabi o itinago na pera or parang savings mo sa sarili mo. Kaya talagang mahirapan ka pagdating ng may mga kailangan tayo sa buhay. Eto pa, ang iba kasi mas malaki ang gastos kaysa kinikita. Ito talaga ang realidad. Totoo yan. Kung halimbawa hindi talaga tayo marunong mag-budget. Talagang mahihirapan tayo sa buhay. Kasi, kumbaga sa todo ka Kung nandyan lahat, gastos lahat. Hindi tayo marunong mag-budget. Hindi tayo marunong i-control ang ating sarili. Kaya nga sabi ko, masipag ka nga. Pero, hirap ka pa rin sa buhay kasi masipag ka rin maglabas ng pera. Kaya yun ang malaking problema, yun ang malaking tanong. Kung bakit hirap ka pa rin sa buhay kahit na masipag ka. Yung iba, ang rason kasi ng iba na ipinanganak akong mahirap kaya tatanda akong mahirap. Mali po yan. Huwag po natin isipin na tayo ay ipinanganak na mahirap at mamamatay ng mahirap. Kasi kung yun ang nasa isip mo, kung yun ang nakapokus sa isipan natin, talagang yun ang mangyayari. Pag nangarap tayo, itudo na natin kasi libre ang mangarap, di ba? Masarap mangarap sa buhay. Kaya kung mangarap man tayo, itudo na natin. Isipin natin na bukas makalawa or darating yung panahon na talagang magkakaroon ako ng magandang bahay, magkakaroon ako ng ginhawa sa buhay para yung pagsisikap mo ay mayroong mapapatunguhan or may mapapatunguhan, tama ba yung sabi ko? May mahahantungan yung pagsisikap natin. So kung may pangarap talaga tayo sa buhay, para makamit natin yun,
Kailangan natin mag-control sa ating sarili. Kailangan natin mag-budget. Kung meron kang project sa buhay, isipin mo kung halimbawa, eto ang gusto mo mangyari. Pag-ipunan natin yan. Pagtsatsagaan natin yan at magtitiis tayo para kung ano man yung gusto natin, makakamit natin, di ba? Yun lang talaga yun. Kasi yung iba, iniisip kasi ng iba, ipinanganak kasi siyang anak mayaman, kaya mayaman talaga yan. Hindi po. Kung masipag tayo, pero sasamahan natin ito ng pagtitipid o pagbabudget, darating at darating yung panahon na giginhawa ang buhay natin. Hindi naman lahat o hindi naman parating hirap sa buhay. Oo, natural, maghirap tayo ngayon. Pero kailangan i-focus natin ang ating isipan na hindi lang hanggang dito ako. Kailangan pagdating ng edad kong ganito, dito na ang buhay ko. Hindi yung ngayon andito ako, hanggang pagtanda ko, andito pa rin ako. Dapat mangarap pa rin tayo na pagdating ng right age ko or sa tamang panahon, uunlad din ang buhay natin, na sasagana din ang buhay natin. May kasabihan nga na libre mangarap. So kung may pangarap tayo sa buhay, dapat kasama na yung pagsisikap at syempre, para hindi tayo maghirap sa buhay, kailangan natin planuhin ang ating buhay. Oo, hindi maiwasan na magkakaroon tayo ng utang. Hindi maiwasan yan kasi nga, ang tao talagang may utang yan. Pero dapat kung may utang tayo, kagaya ni Mama Cherry may utang. Kung may utang tayo, matuto tayong magbayad para yung pinag-utangan natin ay hindi tayo iiwasan. Para kung halimbawa man, uunlad ang ating buhay, wala na tayong iniisip na pinagkakautangan kasi binayaran natin. Aanin mo yung mapera ka nga, pero hindi ka naman marunong magbayad ng utang. Diyos ko, nakakahiya yun, di ba? Natural may utang. Kasi nga si Mama Cherry may utang. Natural na tayo ay magkakautang. Pero dapat marunong tayo magbayad para kung halimbawa dumating yung time na umunlad ang buhay natin, taas noo tayong haharap sa tao kasi yung pinag-utangan natin ay nabayaran natin. Pero kung umunlad nga ang buhay mo pero ang dami mo namang utang, hindi ka makaharap sa tao ng nakaangat ka nga sa buhay pero ang dami mo pa rin pinagkakautangan na hindi mo nabayaran. So dapat talaga tayo man, kung halimbawa masipag tayo, ituloy natin yung pagiging masipag natin at darating yung panahon na tayo ay hindi na mahirapan sa buhay. Oo, sa ngayon nahihirapan ka or nahihirapan tayo. Pero ituloy natin yung pagiging masipag natin. Huwag natin itong tanggalin. Kasi ang taong tamad, ang taong hindi masipag ay talagang hindi uunlad. Kung halimbawa nahirapan ka ngayon pero masipag ka, darating ang panahon na giginhawa ka. Tiis-tiis lang talaga sa buhay. Hindi naman lahat or hindi naman yung mga hinahangad natin, hindi naman yung mga hinahangad natin ay makakamit agad. Siyempre, pinaghihirapan yan. Hindi naman yung aasenso ka kaagad, siyempre dadaan ka sa hirap. Mas masarap yung pinaghirapan natin ay masarap yung umunlad tayo na pinaghihirapan natin kasi taas noo tayong sasabihin na etong pinaghirapan ko itong mga bagay na ito. Kaya umunlad yung buhay mo dahil nagsikap ka, dahil nagpakahirap ka. Diba? Masarap talaga sa sarili natin na yung mga pinaghirapan natin ay makamtam natin sa tamang panahon. Kaya kung halimbawa, masasabi mong hirap na hirap ka pa rin sa buhay kahit na masipag ka, tiis-tiis pa din at darating yung panahon na talagang hindi ka na maghihirap. Basta sa ngayon ituloy mo pa rin or itutuloy natin ang pagiging masipag natin. Kung halimbawa hindi tayo marunong mag-budget, kontrolin natin ang ating sarili na magbawas-bawas tayo sa ating mga hindi mga masyadong kailangan, yung mga material na bagay, okay lang paminsan-minsan kung may gusto tayo, bilhin natin.
Kaya nga sabi nila, kaya ka nga nagsipag, kaya ka nga nagtrabaho, para kung may gusto ka sa buhay, mabibili natin or makukuha natin. Kasama po yan doon sa pinapangarap natin. Kaya para makuha natin yung pinapangarap natin, sa gayon ay magtiis muna at kailangan natin mag-budget para makamit or makamtam natin yung mga pangarap natin sa buhay na giginhawa at uunlad din ang buhay natin. Kaya yung mga katanungan natin na masipag naman ako pero bakit mahirap pa rin? Natural lang talaga yan. Na nahihirapan tayo ngayon pero darating ang panahon na yung lahat ng paghihirap natin, yung lahat ng pagsisikap natin ay magbubunga din ito. Kaya kailangan lang talaga na wala tayong inaapakang tao na lahat ng ginagawa natin ay nasa tama. Yung pagsisipag natin, yung kasipagan natin at yung pagsisikap natin ay nasa tama, sa tamang paraan at syempre makamit din natin yung ginhawa sa buhay sa tamang panahon. Basta ang importante, wala tayong nasagasaang tao at kung may napagkakautangan ka, syempre bayaran mo. Yun lang ang importante talaga doon. So kung sino man yung may mga katanungan sa buhay na masipag naman ako pero bakit nahihirapan pa rin ako sa buhay, tuloy lang natin yung pagiging masipag natin at darating yung panahon, makakamit natin yung ating pinaghirapan at giginawa talaga ang buhay natin. Yun lang po. Sana po itong video ni Mama Cherry ngayon tungkol sa masipag naman ako pero bakit nahihirapan pa rin. Sana nakapagbigay ako ng konting tips sa buhay-buhay. Dahil alam mo naman si Mama Cherry, mahilig makialam sa buhay-buhay. Kung meron kang reaksyon, sulat nyo na lang po sa comment section. Kung meron kang gustong ipagawa, sulat nyo po sa comment section at gagawa natin sa susunod na videos. Yun lang po. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kung hindi ka pa subscribe, click nyo na po ang notification bell all para updated ka sa lahat ng yaw-yaw ni Mama Cherry. Thank you. Bye-bye!